Humingi ng tulong si Jiang Han kay Qin Qigong ngunit hindi nagtagumpay at medyo namula ang kanyang mukha. Palihim niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at napagtanto niyang mahina ang pagsasalita niya sa mga oras na ito. Kung ikukumpara sa kanya, mas matalino si Paji Jesang. Sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa Shengjing na may lamang isang pares ng mga tainga at nakikinig lamang siya ngunit hindi nagsasalita. Sa larangan ng digmaan, si Li Changgong ay binugbog hanggang sa nawalan ng galit. Gusto niya talagang tumakas pero hindi niya magawa. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya ang pinagmulan ng titulong, Absolute Defense. Ito ay hindi isang walang batayan na teorya, ngunit isang tunay at kasuklam-suklam na kakayahan sa pagtatanggol. Kung hindi masisira ang depensa ni Zhang Yi, si Zhang Yi na naman ang sumira sa kanya. Tumagal ng 3 oras ang labanan. Naglakad-lakad si Zhang Yi, tumayo ng mataas sa kalangitan, at kinokontrol ang baril upang patuloy na magpaputok ng mga bala. Hindi napigilan ni Li Changgong ang kanyang mga kamay at paa, at napahiya siya tulad ng isang nalunod na aso. Bagamat napakalakas ng kanyang kapangyarihan, ang kanyang katawan ay isa lamang ordinaryong mortal na katawan kung tutuusin. Ang patuloy na pag-indayog ng kutsilyo ay nagpabigat sa kanyang mga braso. Puff-puff! Sa wakas, nagsimulang dumaan ang mga bala sa kanyang sapot ng kutsilyo at dumapo sa kanyang uniporme sa labanan. Mababaw. Ang nangungunang uniporme ng pakikipaglaban ng Huaxu Kingdom ay may defensive power na makatiis ng direktang putok mula sa maliliit na artillery shell. Ngunit ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nagpalubog sa puso ni Li Changgong. Sa sandaling mabuksan ang puwang sa depensa, ang pag-atake ni Zhang Yi ay magiging parang ilog na sasabog sa pilapil nito, lumulubog at lumulunod sa kanya. Kinagat ni Li Changgong ang kanyang mga ngipin, tiniis ang kakulangan sa ginhawa, at patuloy na pinabilis ang pagguhit ng kutsilyo. Anong gagawin ko para masira ang depensa niya? Ungol si Li Changgong sa kanyang puso. Sa sandaling tumama ang bala sa kanyang uniporme sa labanan, naunawaan ng lahat na si Li Changgong ay ganap na walang magawa. Pinanghahawakan lang niya ang kanyang dignidad at ayaw umamin ng pagkatalo. Ibinaling ni Jiang Han ang kanyang ulo at hindi makayanang makita ang eksenang ito. Lalong lumakas ang ngiti sa labi ni Zhang Yi, then continue. Ang barrage ray na nagpatuloy ng mahigit 1 oras ay biglang lumakas at nagsimulang bumagsak patungo kay Li Changgong na may mas marahas na pag-atake. Hindi napigilan ng mga mag-aaral ni Li Changgong na lumiit. Hindi niya maisip kung gaano pa karami ang bala ni Zhang Yi sa kanyang alien space. Hindi man lang sinabi ni Zhang Yi sa kanya na ito ay kalahati ng arsenal ng buong rehiyon ng Jiangnan. Nagngangalit pa rin si Li Changgong at inalalayan ang sarili. Lumipas ang 1 pang oras, at napilitan siyang iturok ang sarili ng mga pampasigla para hindi madaling mapagod ang kanyang katawan. Ngunit ang pag-overdraft ng iyong pisikal na lakas ay magpapahiya lamang sa iyo kapag ikaw ay mahina. Tiningnan ito ni Qin Qigong at umiling, at bumuntong hininga pa, kung magpapatuloy ito, baka gumawa siya ng kasaysayan. Hindi napigilan ni siyang daawin na magtanong, Qin Shuai, anong kasaysayan? Umiti si Qin Qigong at sinabing, ang unang ipsilon sa kasaysayan na napatay sa pamamagitan ng putok. Hindi napigilan ni Han Shanzuo na matawa, na ikuyom ni Jiang Han ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng magawa. Kung hindi niya naiintindihan ang ugali ng kanyang panganay na kapatid, gusto sana niyang magsalita, at hikayatin si Li Changgong na umamin ng pagkatalo. Mismong si Li Changgong ay tila nagsimulang magising dahil sa pagkawala ng physical fitness. Alam niyang walang kwenta ang pagpapatuloy. Kahit na naubos na ni Zhang Yi ang lahat ng bala, si Zhang Yi ay nasa perpektong kondisyon pa rin. Gayunpaman, ang supernatural na kapangyarihan sa kanyang katawan ay lubos na natupok. Hanggang noon, hindi pa rin niya matatakasan ang kahihinatnan ng kamatayan. Ding dong! Ang aparato ng komunikasyon ni Zhang Yi ay biglang nakatanggap ng isang kahilingan sa. Tiningnan ni Zhang Yi at nalaman na galing ito kay Li Changgong. Nagtaas siya ng kilay, at malamang naintindihan niya ang gustong gawin ni Li Changgong. Sinagot ni Zhang Yi ang tawag. Hoy, Li Changgong! May balak ka bang sumuko? Nang magsalita si Zhang Yi, nagpapatuloy pa rin ang labanan, at hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Li Changgong na mag-antala. Ang malalim na boses ni Li Changgong ay dumating, Zhang Yi, matagal na tayong naglalaban, at walang sinuman ang makakagawa ng anuman sa sinuman. Wala nang saysay na hilahin pa ito, kaya huminto tayo dito ngayon. Nagtaas ng kilay si Zhang Yi, ibig mong sabihin, sumuko ka na?
Agad na sinabi ni Li Changgong, tumigil ka sa pagbibiro. Dapat ba akong sumuko? Huwag kang umamin ng pagkatalo. Umisi si Zhang Yi, pagkatapos ay magpatuloy. Anyway, gusto kong makita kung hanggang kailan ka magpumilit. Kung patuloy kang maglalaro ng ganito, kaya kitang labanan ng 3 araw at 3 gabi pa. Bagamat pinalabis ang mga salita ni Zhang Yi, hindi maiwasan ni Li Changgong na matakot. 3 araw at gabi. Kaya bakit hindi mo isuko ang kanyang buhay? Siya ay nasa lupa na nagpupumilit na labanan ang ulan ng mga bala sa paligid niya habang nakikipag-usap kay Zhang Yi. This time we are even. Madodoble ko ang 3 milyon na supply na ipinangako ko sa iyo noon. Lalong naging makapal ang ngiti sa labi ni Zhang Yi. 3 milyong gamit? Kailan lang ang halaga ng mukha ng iyong maharlikang Northwest King? Sinabi ni Li Changgong sa malalim na boses, kung gayon magkano ang gusto mo? Mag-alok ka. Bahagyang gumaan ang pakiramdam niya. Basta may price tag, negotiable. Hindi siya dapat matalo sa labanang ito, kung hindi, mawawalan siya ng mukha. Kung pwede lang ipagpalit sa paninda, syempre gagawin niya. Pinikit ni Zhang Yi ang kanyang mga mata, at 2 magkaibang boses ang lumitaw sa kanyang puso. Isa, tunog na dati niyang naririnig. Ang Jianghu ay hindi tungkol sa pakikipaglaban at pagpatay, ito ay tungkol sa kalikasan ng tao. Kung sasaktan mo si Li Changgong hanggang kamatayan, wala itong maidudulot na mabuti sa iyo. Hindi na kailangang gumawa ng mga kaaway para sa iyong sarili dahil lamang sa mukha. Mas mabuting bigyan siya ng isang matinding suntok. Ngunit may pangalawang boses din ang umalingaw-ngaw sa isip ni Zhang Yi. Si Li Changgong ang sobrang dominante at minamaliit ka noong unang dumating si Zhang Yi sa Shenjing. He has never gave you face. If you are willing to accept his terms and reconcile now, kahit wala namang mawawala, matitis mo ba talaga itong tono? Ibinaba ni Zhang Yi ang kanyang ulo at tumingin kay Li Changgong. Sa pamamagitan ng matalinong sistema, nakikita niya ang malayong mukha ni Li Changgong. Biglang, isang salpok ang lumitaw sa puso ni Zhang Yi. Gusto niyang maging kusa saglit. Marahil upang mabuhay, siya ay naging maingat ng napakatagal, na nagbigay sa kanya ng pagnanais na maging walang pigil sa kanyang puso. Walang ipinanganak na superior. Huminga ng mahabang hininga si Zhang Yi at sinabi ito. Kumunot ang noo ni Li Changgong, ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi mo ba ako gusto lang makipagtawaran? Bigyan mo lang ako ng presyo kung magkano ang gusto mo. Hindi matukoy ng labanang ito ang buhay o kamatayan, at alam nila ito sa kanilang mga puso. Mukha lang ang naapektuhan nito. Ngunit ang mukha ni Li Changgong ay napakahalaga. Siya ang kataas-taasang commander ng Northwest Region, at anak din siya ng isang general na may natatanging katayuan. Sa kabilang banda, si Zhang Yi ay mula sa isang ordinaryong background at walang reputasyon sa kanyang kilos. Ipinasya ni Li Changgong na tiyak na tatanggapin ni Zhang Yi ang kanyang mga kondisyon. Pero this time, mali ang hula niya. Bata pa si Zhang Yi, at paminsan-minsan ay gusto niyang maging kusa. Mapaglaro at malamig ang boses ni Zhang Yi. This time, gusto ko lang sampalin ang pangit mong mukha. Ang ekspresyon sa mukha ni Li Changgong ay natigilan saglit. Malinaw niyang narinig ang sinabi ni Zhang Yi. Pumunta ka sa impyerno, Li Changgong. Ang mga penguin ay mga hayop sa lipunan. Sa malamig na Arctic, palagi silang gumagalaw ng magkakagrupo, mang-migrate man, ng angaso, o nagpapasuso sa kanilang mga supling. Ngunit sa isang espesyal na oras, sa grupo ng mga penguin, paminsan-minsan ay may isang biglang hihinto sa pagsulong kasama ang grupo kapag bigla itong tumingin sa malayong mga bundok. Napatingin ito sa mga bundok na nababalutan ng niebe sa di kalayuan, at pagkatapos ng mahabang katahimikan, biglang umalis sa grupo nito. Ang pag-abandona sa kalsada patungo sa mas angkop na lugar para sa kaligtasan, at pagtakbo patungo sa malayong mga bundok na nababalutan ng niebe. Ang mga bundok na nababalutan ng niebe sa di kalayuan ay malabo na kitang-kita. Mukhang napakalapit nila, ngunit ang totoo ay napakalayo. Ang mga penguin na patungo sa mga bundok na nababalutan ng niebe ay hindi makakakuha ng pagkain. Ang pag-ugali na ito ay katumbas ng pagpapakamatay. Hanggang sa namatay siya sa kalsada. Ang mga tao ay palaging magkakaroon ng biglaang sarili sa isang tiyak na sandali. Sa oras na yon, maaaring hindi pa siya sapat na mature at sapat na makatwiran upang kumilos para sa isang simpleng ideal. Pero at least, namuhay siya ng malaya at madaling buhay. Katulad ni Zhang Yi sa panahong ito.
Siya ay pabigla-bigla sa isang pambihirang sandali, at mas gugustuhin niyang talikuran ang pagkakataong makakuha ng malaking halaga ng mga panustos. At mas gugustuhin pa niyang bumuo ng hindi maaalis na sama ng loob sa Northwest King na si Li Tianggong. Gusto rin niyang sampalin si Li Tianggong sa mukha ng malakas. Upang malaman ni Li Tianggong na siya ang kanyang ipinagmamalaki na pinagmulan at ang makasariling hitsura ay hindi gaanong mahalaga at walang halaga sa mga mata ni Zhang Yi. Isinara ni Zhang Yi ang channel ng komunikasyon kay Li Tianggong. Wala nang dapat pag-usapan. Galit na umungol si Li Tianggong, itinuwid ang kanyang dalawang espada, at ang mga guhit ng liwanag ng espada ay bumangon sa kalangitan, pinutol ang mga bituin ng sunod-sunod. Ngunit ang mga nahulog na bituin ay hindi nawala, ngunit bumagsak sa lupa. Ang bawat madilim na bituin ay bumubuo ng isang napakalaking hukay sa lupa. Sa isang maikling sandali, ang lugar na halos 1,000 metro sa paligid ng Li Tianggong ay naging isang malaking malalim na lambak. Ang malakas na ulan ay bumuhos ng walang tigil saglit. Walang kakulangan ng maitim na ulap sa kalangitan. Ang natural celestial phenomena ay naging sandata sa mga kamay ni Zhang Yi. Si Li Tianggong ay sumugod sa kaliwat kanan, nagpupumilit na labanan ang patuloy na pag-atake ni Zhang Yi. Bigla siyang may natuklasan. Maaaring ipasok ni Zhang Yi ang mga bagay sa kanyang bibig habang inaaway siya. Iyon ang superpower na pagkainiyang siya pagkatapos mag-upgrade, at ang pagkawala ng superpower ni Zhang Yi ay maaaring mabawi sa lalong madaling panahon. Ngunit paano makakatanggap ng ganoong pagtrato si Li Tianggong? Kahit na may dalang gamot siya, imposibleng gamitin ito sa lahat ng oras, kung hindi ay magdudulot ito ng overdraft sa kanyang katawan. Nahihirapan siyang lumaban sa malakas na ulan at madilim na mga bituin. Mainit man ang katawan ay pagod na pagod ang katawan dahil sa patuloy na pag-indayog ng patalim. Tila mabigat ang kanyang mga kamay at hindi na niya mahawakan ang dalawang mahabang kutsilyo. Nang mawala na ang epekto ng mga stimulant, ang maasim at mabigat na pakiramdam ay parang napuno ng tingga ang kanyang mga braso at binti. Puff puff! Ang tunog ng mga bala na tumatama sa uniforme ng labanan ay kasing bigat ng paghahampas ng tambol kay Li Tianggong. Ang kanyang puso ay biglang lumubog, at ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay ay sa wakas ay hindi na nakaharang sa lahat ng mga bala. Nag-alinlangan si Li Tianggong sa kanyang puso, at alam niyang naabot na niya ang kanyang limitasyon. Ang panloob na pag-aalinlangan ay magpapabagal sa bilis ng pagguhit ng kutsilyo. At mas maraming bala ang tumama sa kanya. Ako ba magpapatalo talaga? Nanlamig ang dugo ni Li Tianggong, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng matinding takot. Ang panghihinayang at kahihiyan na tuluyang nabura ang iyong dignidad at sinampal sa mukha. Naaalala kung paano niya pinilit si Zhang Yi na makipagduel sa kanya ng paulit-ulit, hindi na siya makapaghintay na makakita ng bitak sa lupa at makapasok kaagad. Ngunit si Zhang Yi ay hindi magpapakita ng awa sa kanya. Habang may sakit ka, papatayin kita. Nagsimulang bombahin ng mas malalaking kalibre ng artilerya si Li Tianggong. Kung ang bagay na ito ay tumama sa katawan, kahit na ang pang-itaas na uniforme ng labanan ay mabilis na madudurog. Si Jiang Han ay mukhang balisa, Qin Shuai, sabihin sa kanila na tumigil kaagad. Maluwag na sinabi ni Qin Qigong, ngunit hindi pa natutukoy ang mananalo. Maliban kung aaminin ni Gao Chen ang pagkatalo. Nang marinig ito, agad na gumamit si Jiang Han ng mga kagamitan sa komunikasyon upang magpadala ng mensahe kay Li Tianggong. Kuya, aminin mo na ang talo. Stop fighting. Desperado na si Li Tianggong, ngunit ang mga salita ni Jiang Han ay parang pagdaragdag ng asin sa kanyang mga sugat na nagdulot sa kanya ng matinding kirot sa kanyang puso. Si Jiang Han ay ang kanyang childhood sweetheart at hinahangaan niya ang kanyang kapatid na babae mula pa noong siya ay bata. Ano ang sinabi niya kay Jiang Han noong una? Siya ay napakataas ng loob sa oras na yon, at sinabi kay Jiang Han na may kumpiyansa sa kanyang mukha na tiyak na tuturuan niya ng leksyon si Zhang Yi at ipaghihiganti siya at si Bai Hu. Pero ngayon, ang kanyang pangit na paghihirap ay ganap na nakita ni Jiang Han. Kinagat ni Li Tianggong ang kanyang mga ngipin. Bigla niyang naramdaman na nanikip ang kanyang lalamunan at hindi niya mabigkas ang mga katagang I surrender. May sarkastikong ngiti sa labi ni Zhang Yi. Ang pag-ulan ng mga bala sa paligid niya ay hindi nabawasan, at ang kanyang mga pag-atake ay naging mas marahas. Nang malapit nang sumuko si Li Tianggong, nagkusa si Zhang Yi na makipag-usap sa kanya. Li Tianggong, humingi ka ng awa.
Hanggat humingi ka ng awa at umamin ka ng pagkatalo, hindi kita ibubuli. Sana maalala mo ang bagay na ito ngayon at itigil mo na ang pag-iisip na napakakapangyarihan mo. Kung walang magandang background sa pamilya, wala ka talaga. Tara, aminin mo na ang pagkatalo, lumuhod ka at sabihing mali ka. Gustong-gusto kong makita ang hindi sumusuko at pilit na pagsuko na ekspresyon sa mukha mong matigas ang ulo ngayon. Dahil sa pang-inis ni Zhang Yi, namula ang mga mata ni Li Changgong. Bigla niyang inangat ang ulo niya at umungal, Zhang Yi. Papatayin kita. Eh! Tumayo siya laban sa ulan ng mga bala at muling pumailang lang sa langit. Sa oras na ito, nawalan na siya ng malay at gustong labanan si Zhang Yi. Ngunit ang hinihintay ay ang mas marahas na pag-atake ni Zhang Yi. Mukhang may naintindihan ka. You're not character in a comic book. Anger can't make you stronger. How about you kill me with memories? Baka madagdagan mo pa ang combat power mo. Ang sarkastikong boses ni Zhang Yi ay patuloy na umalinggaw sa mga tainga ni Li Changgong. At ang kanyang dalawang sibat ay nagsanib at nakatutok kay Li Changgong na lumilipad sa himpapawid. Malapit na matapos. Isang napakalakas na puwersa ang nagmula sa katawan ni Zhang Yi. Ang momentum na ito ay isang bagay na hindi pa naramdaman ng sinuman mula kay Zhang Yi. Ito ang pinakamalakas na pag-atake na maaaring ipadala ni Zhang Yi ngayon. Isang malaking puyo ng tubig ang lumitaw sa kanyang likuran, at ang kapangyarihan ng kawalan ay kumakalat mula dito, tulad ng isang malaking kalaliman na pinto na nagbubukas sa kalangitan. Ang walang katapusang kapangyarihan ay natipon kay Zhang Yi, tulad ng isang malaking alon sa karagatan, na kumakalat sa kanyang mga braso, at pagkatapos ay ibinuhos sa kanyang dalawang maitim na pilak na white owls. Sa susunod na sandali, isang malaking maitim na halberd ang lumabas mula sa dalawang baril. Ang halberd ng pagkasira. Sa sandaling lumitaw ang malaking dark halberd na mahigit 10 metro ang haba, biglang nagbago ang mga ekspresyon ng lahat. Ang labanan ay tumagal ng halos kalahating araw, ngunit mula simula hanggang katapusan, si Zhang Yi ay gumagamit ng mga pamamaraan upang maiwasan ang pag-atake ni Li Changgong o maantala siya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na gumamit siya ng ganoong nakakatakot na hakbang sa pagpatay. Okay lang, kahit anong atake ay puputulin ng kakayahan ni Kuya. Kahit gaano kalakas ang kakayahan, hindi nito kayang patayin si Kuya. Naikuyom ni Zheng Han ang kanyang mga kamao at sinabi. Ngunit hindi niya napansin ang malalim na ngiti sa gilid ng bibig ni Zhang Yi. Agad na dumating ang halberd of destruction sa harap ni Li Changgong. Namumula ang kanyang mga mata, at mabangis niyang inilabas ang kanyang mga espada. Papatayin ko ang lahat ng aking iniisip, walang masisira. Ang malaking itim na halberd ay nahati sa dalawa ng direkta mula sa gitna. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito lumipad sa ibang lugar, ngunit sumabog ng dumaan ito sa magkabilang panig ng Li Changgong. Isang malaking itim na globo ang biglang lumitaw sa gitna ng hangin, na bumubuo ng isang globo na may radius na hanggang 10 kilometro sa isang iglap. Hindi epektibo laban sa iyo ang mga single target na pag-atake, ngunit hindi mo kayang harapin ang malalaking pag-atake ng Yi, tama ba? Sabi ni Zhang Yi. Gumamit lang siya ng maliit na trick para linlangin si Li Changgong. Iyon ay upang bitawan ang dalawang halberds ng pagkawasak sa parehong oras, at pagkatapos ay magpanggap na mayroon lamang isang putok. At kapag nakalapit na siya kay Li Changgong, hayaan mo siyang maghiwalay. Nagbigay ito ng ilusyon kay Li Changgong na hinati niya ang halberd of destruction ni Zhang Yi sa isang strike. Kuya! Tuwang-tuwang sigaw ni Zheng Han, hinawakan ni Qin Qigong ang kanyang mga balikat. Ngumiti sa kanya at sinabing, huwag kang mag-alala, magiging maayos si Gao Chen. Hindi ko alam kung kailan nawala si Xiang Dawen. Tinitigan ni Zhang Yi si Li Changgong na tinamaan, at mahinang bumulong, sa coverage ng pag-atake na ito, hindi ka magkakaroon ng oras upang makatakas gamit ang iyong kakayahan. Li Changgong, patay ka na ba talaga? Siyempre hindi patay si Li Changgong. Ito ay nasa Shengjing, at maraming mga ipsilon ang nanonood sa labanang ito, at hindi nila papayagan ang Huaxu Kingdom na mawala ang isa sa mga nangungunang mandirigma nito. Higit pa rito, ang labanan sa pagitan ni Zhang Yi at Li Changgong ay hindi ang uri ng sobrang kapanapanabik, ngunit ang uri ng tug of war na nagtagal ng napakahabang panahon. Ang ganitong uri ng labanan ay maaaring mabawasan ang mga panganib. Sa kawalan, nawala ang kadiliman. Nasuspinde sa himpapawid ang katawan ni Li Changgong, basag-basag ang uniforme sa labanan, at sumabog ang helmet.
Nakahiga siya sa hangin, na may makapal na layer ng asul na liwanag na nakapalibot sa kanyang katawan. Bagamat hindi siya pinatay ni Zhang Yi sa oras na ito, nawala ng focus ang kanyang mga mata. Isang kakaibang kulay ang sumilay sa mga mata ni Zhang Yi. Hindi nakakagulat na sinabi ni Qin Kigong na protektahan niya silang dalawa sa mga kritikal na sandali upang maiwasan ang pagkamatay. May ganyang pakulo pala. Sa di kalayuan, lumipad si Xiang Daawen na parang bulalakaw. Lumipad siya sa pagitan ni Zhang Yi at Li Qianggong at nagpakawala ng mahabang hininga. Chaos, nangako kang hindi gagawa ng fatal move. You struck too hard. Kung binagalan ko lang sana, baka si Gao Chen ang napatay mo. Siya ang nagligtas sa buhay ni Li Qianggong ngayon lang. Napatingin si Zhang Yi kay Xiang Daawen. Ang pagkakaroon na ito na may mythical code name, Xitigarbha, ay lumilitaw na may hawak ng kakayahan sa telekinesis. Kung hindi siya makakagawa ng mabilis na kalasag na may malakas na telepathy sa napakaikling panahon para iligtas ang buhay ni Li Qianggong. Sa malayo sa Temple of Earth sa Shengjing, inalis ni Guan Longyu ang inukit na kahoy sa kanyang kamay. Tila naging malakas si Zhang Yi sa pagkilos, ngunit hindi niya talaga gustong patayin si Li Qianggong, kaya hindi niya kailangan na pigilan ito. Ayos lang, dahil kung kikilos siya, ang target niya ay si Zhang Yi. Tumingin si Zhang Yi kay Li Qianggong na bumagsak, ngunit patuloy na nagtanong, tapos na ba ang labanang ito? Li Qianggong, inaamin mo ba ang iyong pagkatalo? Nanginig ang mga kilay ni Xiang Daawen, at walang magawa siyang tumingin kay Li Qianggong. Hindi na kailangang sabihin. Nakagawa na siya ng aksyon. Kung wala si Li Qianggong, baka ngayon lang siya nawala ng buhay sa suntok na iyon. Ngunit sadyang sinabi ito ni Zhang Yi para tuluyang talunin ang tiwala ni Li Qianggong. Ang mga malaalon na alon ay dumampi sa mga mata ni Li Qianggong, at pagkatapos ay dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Tumawa ng malakas si Zhang Yi at sinabing, hindi ba nagkukunwaring patay ang Northwest King? Pagkatapos ng mga marangal na general, nagsimulang magkunwaring patay ang kataas-taasang commander ng Northwest Region nang hindi niya ito matalo. Sumigaw siya sa tuktok ng kanyang mga baga sa pamamagitan ng isang loudspeaker, o aking Diyos. Inaasahan mo ba na lahat ay may mahinang memorya at mahigpit na bibig, kaya hindi nila pag-usapan ang bagay na ito sa lahat ng dako? Hindi pwede, di ba? Ang matalinong aparato ng uniforme ng labanan ay may isang napaka-epektibong sistema ng loudspeaker na kung saan ay upang mapadali ang pag-issue ng mga order sa panahon ng labanan. Kaya't sumigaw si Zhang Yi ng buong lakas, at ang tunog ay kumalat mula sa kalangitan patungo sa paligid, at malinaw na naririnig ito ng lahat sa malayo. Mariin na idinilat ni Li Qianggong ang kanyang mga mata, huwag tumigil sa pagsasalita. Ibinaba ni Zhang Yi ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, nang mapagpakumbaba, tulad ng ginawa ni Li Qianggong noong una niyang hinarap si Zhang Yi. Alam mo bang nagkakamali ka? Pinihit niya ang baril sa kanyang kamay ng maganda, o gusto mong ipagpatuloy ang pagbaril? Ang mukha ni Li Qianggong ay napakapangit, at si Xiang Daawen ay tumingin din sa kanya na may mapaglarong ekspresyon. Ang kanyang ekspresyon ay tila nagsasabing, Li Qianggong, mangyaring iligtas ang ilang mukha. Kung hindi ka pa rin umamin ng pagkatalo, hindi na ako gagawa ng ngi. Ang lalamunan ni Li Qianggong ay namamaos gaya ng kalawang na lata. Huminto siya ng halos 1 minuto bago sabihin ang salitang ito, at sa wakas ay sinabi ito nang namumula ang mukha na nakakaramdam ng labis na agrabyado. Natalo ako. Matapos bigkasin ang mga salitang ito, tila may hinugot sa katawan ni Li Qianggong gamit ang isang karayom. Mabilis na nagdilim ang kanyang ekspresyon, at ang kanyang likod ay hindi na gaya ng dati. Malinaw na nakita ni Qin Kigong, Han Shanzuo, Jiang Han, at Paji Jesang ang hindi maitatagong kalungkutan sa lalaking ito. Hindi na nagsalita pa si Zhang Yi. Ang suntok na ito ay nagbigay daan sa kanya upang tuluyang mabawi ang kanyang mukha. Ang pagkatalo ng isang taong kanyang minamaliit ay tuluyang nawasak ang dignidad ni Li Qianggong. Si Zhang Yi ay umatras ng kalahating hakbang at nawala, pagkatapos ay lumipad patungo sa Shengjing City. Tumingin si Xiang Daawen kay Li Qianggong, umiti at inaliw siya, kamahalan Gao Chen, ang pansamantalang tagumpay o pagkatalo ay walang ibig sabihin. Sana'y magsaya ka, maunawaan ang iyong kahihiyan at pagkatapos ay maging matapang. Pumikit si Li Qianggong at sinabing, hayaan mo akong manatiling mag-isa at tumahimik sandali. Nagtaas ng kilay si Xiang Daawen, sige, babalik muna ako. Umalis si Xiang Daawen, nawala ang telepatya ni Li Qianggong, at malaya siyang nahulog mula sa himpapawid patungo sa lupa.
Hindi nagtagal, nahulog ang kanyang katawan sa putik na puno ng tubig na yelo. May space powers din siya, kaya hindi siya itatapon sa kamatayan. Pero hinayaan niyang madapa ng kaunti. Ang sakit sa katawan ay kayang maibsan ang sakit sa kanyang puso. Tuluyan niyang nilubog ang sarili sa maputik na tubig. Sa ilalim niya ay isang malaking malalim na butas na hinukay ni Zhang Yi, na napuno na ng maputik na tubig. Lumubog si Li Changgong sa pinakamalalim na bahagi ng maputik na tubig. Wala na siyang mukha para makita ang sinuman. Lumapit si Zhang Yi kay Qin Qigong at iba pa, at hindi mahahalata na sumulyap kay Jiang Han. Napakakomplikado ng mga mata ni Jiang Han, ngunit wala siyang sinabi. Sa mundo kung saan iginagalang ang lakas, natalo pa ni Zhang Yi si Li Changgong, kaya simula ngayon, walang sinuman ang may karapatang magsabi na siya ay mali sa kanyang harapan. Bumalik si Zhang Yifei. Matapos makipaglaban sa isang malaking labanan, perpekto pa rin ang kanyang kalagayan. Hindi lamang siya hindi nasaktan, ngunit ang kanyang enerhiya ay hindi naapektuhan. Ang mga mata ni Qin Qigong at ng iba ay nahulog sa kanya. Sa oras na ito, ang mga mata ng lahat ay nagbago ng husto nang tumingin sila kay Zhang Yi. Noong nakaraan, naniniwala sila na kahit na si Zhang Yi ay makapangyarihan, siya ay isang mababang tao pa rin at ang kanyang pinakamataas na limitasyon ay maaaring hindi ganoon kataas. Matapos makatagpo ang isang general na tulad ni Li Changgong, tiyak na madudurog ang hari ng mga sundalo sa hukbo. Ngunit ngayon, pinanood nila si Zhang Yi na tinalo si Li Changgong gamit ang kanyang sariling mga kamay. Walang magarbong, hard power crushing lang. Ang malakas ay maaaring palaging makuha ang paggalang ng lahat, at ganoon din para kay Zhang Yi. Huminga ng malalim si Qin Qigong at may damdaming nagsabi, tulad ng inaasahan sa ganap na depensa ng rehiyon ng Jiangnan, ang lakas nito ay napakalakas na ang mga tao ay kahanga-hanga. Bumulong si Xiang Dawen sa mahinang boses, kaguluhan. Ang kaguluhan ay maulap at hindi nakikilala, na nagpapahirap sa mga tao na makita ang tunay na kalikasan. Gaya ng inaasahan, nabubuhay siya ayon sa kanyang pangalan. Sinumang maglakas loob na maliitin siya ay tiyak na magdurusa ng malaking kawalan. Dahil sa sinabi ni Xiang Dawen, hindi napigilan ng lahat na tumango. Masyadong malalim na nagtago si Zhang Yi. At ang kanyang kwento ay talagang narinig ng mga matataas na opisyal sa lahat ng mga pangunahing distrito. Alam kung paano sa bawat labanan ay tila siya ay isang pagbabalik sa paningin ng iba na hindi makapaniwala, ngunit sa katunayan ay sigurado siya sa tagumpay. Ang gayong karakter ay nagpapahanga sa lahat. Palihim na naisip ng lahat, huwag kailanman laban sa taong ito sa hinaharap, dahil hindi mo alam kung gaano karaming mga trompeta ang mayroon siya. Si Zhang Yi ay masyadong magaling magtago. Ang ganitong uri ng tao ay gumagawa ng mga tao na hindi makakita ng malinaw. Sa kabaligtaran, pagkatapos paminsan-minsan ay nagpapakita ng isang pahiwatig ng gilid, ang mga tao ay mas humanga sa kanya. Ngumiti si Zhang Yi at sinabi sa lahat, ako ay mapalad na manalo ng kalahating puntos na nagpatawa sa lahat. Mahinhin niyang sinabi iyon, ngunit wala talagang nangahas na mag-isip. Nag-cross arms si Han Shanzuo at tumango habang sinasabi, binata, kaya mo talaga. Sa pagkakataong ito, nakumbinsi mo ang kapatid ko. Binigyan niya ng thumbs up si Zhang Yi na may kumbinsido na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa katunayan, hindi rin gusto ni Han Shanzuo ang dominanteng si Li Changgong. Nang makita si Li Changgong na binugbog ni Zhang Yi, lihim siyang natuwa. Nakangiting sinabi ni Zhang Yi, sa kabutihang palad, medyo pagod ako at gusto ko munang bumalik at magpahinga. Mabilis na sinabi ni Qin Qigong, natural iyon. Agad niyang hiniling kay Xiang Dawen na ayusin ang sasakyan para ibalik si Zhang Yi. Lubhang masaya ang puso ni Qin Qigong sa oras na ito. Kung mas malakas si Zhang Yi, mas malaki ang kanilang tagumpay sa pagpunta sa Qinling Tianyuan upang lipulin ang tribo ng Earth Centipede. Plus Li Changgong, kahit natalo si Li Changgong kay Zhang Yi, nagpakita rin siya ng sapat na lakas. Kung papayag din si Han Shanzuo na pumunta, makikipagtulungan siya kay Zhong Yu, ang guard envoy ng Wuyu Valley. Ang apat na makapangyarihang tank class na Epsilon ay dapat na ligtas na manalo. Sa gitna ng karamihan, si Paji Jesang, na kanina patahimik, ay nakatayo sa likod ng mga tao habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw kasama si Zhang Yi, at ang kanyang maliliit na mata ay dahan-dahang pumikit, paminsan-minsan ay kumikislap ng hindi maipaliwanag na liwanag. Sa kanyang mataba na mukha, bahagyang nakataas ang sulok ng kanyang bibig,
kasama ang kanyang bigote na inaasikaso. Kagulo, Zhang Yi. Tahimik siyang bumulong sa boses na siya lang ang nakakarinig. Ang bihirang bagay na ito ay magandang tirahan. Nang malapit nang umalis si Zhang Yi, biglang narinig ng lahat ang isang biglaang sigawan. Wait! Please wag ka munang umalis. Natigilan ang lahat nang marinig nila ang boses, at lumingon upang makita si Li Tianggong na nagmamadaling patungo sa kanila mula sa malayo. Lahat, tumingin ka sa akin, tumingin ako sa'yo, ang mga mata ay medyo kakaiba. Hindi ba nag-emo lang ang lalaking ito dahil natalo siya kay Zhang Yi? Ibaon mo ang iyong sarili sa putik at tubig, na sana ay hindi ka na muling makakita ng sinuman sa buhay na ito. Bakit ang bilis mong nakarecover? Bumalik na si Li Tianggong. Napaka-emo niya talaga. Pagkatapos ng lahat, ipinagmalaki niya ang tungkol kay Haiko, ngunit sinampal siya ni Zhang Yi sa mukha sa bilis ng liwanag. Ngayon ay hindi na siya makapaghintay na makahanap ng bitak sa lupa at gumapang dito. Gusto pa niyang ibalik ang mga tao sa Northwest Region nang walang paalam. Gayunpaman, pagkatapos na maibaon sa tubig ng yelo sa loob ng 5 minuto, sa wakas ay natanto niya na ang pagtakas ay hindi isang pagpipilian. Siya na ngayon ang pinakamataas na commander ng Northwest Region. Kung kumalat ang balita na natalo siya kay Zhang Yi sa labanang ito, hindi lang ang kanyang reputasyon ang masisira. Maging ang kanyang pamumuno sa Northwest Region ay maaaring maapektuhan. Kagagaling lang niya at ang sitwasyon sa ibaba ay magulo at hindi pa niya lubos na naiintindihan ang lahat. Malamang na may gagawa ng issue sa usaping ito. Kaya't pinigilan niya ang kahihiyan sa kanyang puso at piniling bumalik at magpakita sa harap ng lahat. Lumipad si Li Tianggong patungo sa karamihan at lumapag sa harap nila. Pagharap sa kakaiba at mahirap itago nilang mga tingin, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang maskara. Nag-aalalang tanong ni Qin Qigong, "Siya nephew, okay ka lang?" Ang sulok ng mga mata ni Li Tianggong ay kumibot, habang si Zhang Yi sa kanyang tapat ay nakatingin sa kanya ng walang pakialam. Bagamat hindi umimik si Zhang Yi, ang kanyang malamig at kahit walang pakialam na ekspresyon ay nanakit muli kay Li Tianggong. Hindi napigilan ni Li Tianggong ang pag-igting ng kanyang mga ngipin at pilit na pinipigilan ang pagnanasang tumakas kaagad. Lahat, please wait a moment, may nakalimutan akong sabihin sa inyo. Lahat ay tumingin kay Li Tianggong nang may pagtataka, gustong makita kung ano ang masasabi niya. Huminga ng malalim si Li Tianggong at sinabi sa lahat, sa pagkakataong ito ay nagmula kami sa Northwest Region at nagdala ng mga regalo sa lahat. Mangyaring huwag tumanggi. Sa sandaling ibuka ni Li Tianggong ang kanyang bibig, bibigyan niya ang bawat pamilya ng malaking halaga ng supply na nagkakahalaga ng 100 milyon bago ang katapusan ng mundo. Ang hakbang na ito ay nagkakahalaga ng 500 milyon sa mga supply. Matapos marinig ito ng lahat, agad nilang naunawaan ang binabalak ni Li Tianggong. Ang mga supply na ito ay talagang patahimik na pera. Ang lahat ng naririto ngayon ay hinihiling na mahigpit itong ilihim at huwag ipakalat ang tungkol sa tagumpay o pagkatalo sa labanang ito. Sa simula, mahigpit ding pinaghigpitan ni Qin Qigong ang bilang ng mga manonood. Tanging mga kinatawan mula sa bawat rehiyon ang naririto. Siya ay napakamaingat sa paggawa ng mga bagay, at nag-aalala rin tungkol sa sitwasyon ng labanan dito, kabilang ang pagtagas ng katalinuhan tungkol sa 2 tao. Kaya pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, nagpa siya si Li Tianggong na bayaran sila. Masayang umiti si Han Shanzuo at nagsabi, "Wala akong tutol. Kapatid, napakagalang mo, ibibigay ko sa iyo ang mukha na ito." Napangiti si Paji Jesang at hindi agad sumagot, ngunit tumingin sa iba. Tumango si Jiang Han at sinabing, "Itatago kong mahigpit na kumpidensyal ang lahat ng nangyayari dito ngayon." Kailangan pa rin ni Qin Qigong ang tulong ni Li Tianggong, kaya natural siyang tumango bilang pagsang-ayon. Kaya sa huli, ang lahat ay nakasalalay sa saloobin ni Zhang Yi. Nagtaas ng kilay si Zhang Yi at makahulugang nagtanong, "Kung gayon, anong resulta ang gusto mo? Sabihin sa labas ng mundo na nanalo ka." Medyo namula ang mukha ni Li Tianggong. Hindi siya isang walang hiyang tao at hindi niya kayang sabihin ang mga ganoong bagay. Wala yon, basta wag kang magsasabi. I'll be grateful to you.